Sa video na ito ay sisilipin natin ang isa sa pinakamisteryoso at pinakakontrobersyal na lokasyon sa kasaysayan ng treasure hunting, ang Fort Santiago. Isang lugar na hindi kailanman nawalan ng bulong at haka-haka. Maraming nagsasabi na dito nakatago ang puso ng Yamashita treasure. Ngunit sa video na ito, hindi tayo aasa sa chismis. Pag-aaralan natin ang dokumentadong ebidensya, historical records at technical na analysis. Makinig kang mabuti dahil hindi lahat ng sikat na kwento ay totoo. Ngunit may mga lihim na masyadong mabigat para tuluyang itago. Noong taong 1988, isinagawa ang isang malawakang excavation sa Baluarte di San Lorenzo. Marami ang naniwala na ito ang sentrong lagusan ng Yamashita treasure. Ang lugar na ito ay dating kulungan at torture chamber noong panahon ng digmaan. Dahil sa lalim ng tunnels at kapal ng pader, pinaniniwalaan itong ideal na taguan ng mahahalagang deposito. Ang bawat hukay ay maingat na sinuri ng mga eksperto. Ngunit mahalagang maunawaan, hindi lahat ng tunnel ay ginawa para sa ginto. Ang iba ay bahagi ng depensa at kontrol ng military. Dito kadalasang nagkakamali ang baguhan. Isa sa mga pinakamahalagang sanggunian ay ang mga dokumentaryong gumamit ng archival footage at testimonya. Dito malinaw na naihiwalay ang myth sa katotohanan. Ang mga alamat ay kadalasang nagmumula sa kwento ng nakarinig lamang. Samantalang ang dokumentadong ebidensya ay nagpapakita ng aktwal na lugar, kagamitan at proseso. Para sa isang treasure hunter, ang ganitong footage ay mahalaga. Dito makikita ang tamang paraan ng paghuhukay at pagsusuri. Hindi emosyon ang pinaiiral, kundi datos at obserbasyon. Ito ang pundasyon ng seryosong paghahanap. Maraming nagtatanong kung bakit walang malaking ginto ang na-recover sa Fort Santiago. Una ay ang technical challenges. Malalim ang tunnels at delikado ang istruktura. May panganib ng pagbaha at pagguho. Ikalawa, posibleng may naunang retrieval na nangyari bago pa ang modern excavation. Ikatlo, may posibilidad na ang ilan sa mga deposito ay pansamantala lamang. Hindi lahat ng kayamanan ay permanenteng inilalagak. Kaya mahalagang tanggapin, hindi bawat paghuhukay ay nagtatapos sa tagumpay. Ang tunay na hunter ay handa sa ganitong realidad. Ang Yamashita treasure sa Fort Santiago ay bunga ng maraming salik, kwento ng mga survivors, lokal na folklore at banyagang mga treasure hunters. Ngunit kapag sinuri ang historical records, makikita na ang Fort Santiago ay pangunahing sentro ng logistics at control. Hindi lahat ng lagusan ay ginawa para sa yaman. Marami ang ginawa para sa galaw ng sundalo at supply. Para sa isang bihasang treasure hunter, ang history or kasaysayan ang unang binabasa bago ang lupa. Dahil ang maling konteksto ay humahantong sa maling hukay. Noong panahon ng digmaan, ang Fort Santiago ay sentro ng seguridad. Dito pinoproseso ang impormasyon at galaw ng operasyon. Ang Baluarte di San Lorenzo ay may mataas na strategic value. May vantage points at interconnected tunnels. Dahil dito, marami ang naniniwala na kung may itinagong yaman, narito ito. Ngunit ang bawat excavation o paghuhukay ay dapat nakaangkla sa kasaysayan.
Hindi sapat ang paniniwala lamang. Kailangan ng matibay na batayan bago ituring na treasure site ang isang lugar. Ang mga tunnels sa Fort Santiago ay produkto ng maingat na engineering. May disenyo itong may water traps at secured chambers. Hindi ito basta hinukay ng karaniwang sundalo. Ito ay planado ng mga bihasang engineer. Ang layunin ay hindi lamang itago ang laman, kundi pigilan ang sinumang susubok pumasok. Para sa mga treasure hunters, mahalagang maintindihan natin ang ganitong disenyo dahil ang maling galaw ay maaring magdulot ng panganib. Ang kaalaman ay proteksyon. Noong 1988, maraming lokal at dayuhang treasure hunters ang sumali sa excavation. Malaki ang inaasahan ng publiko. Ngunit walang malaking kayamanang lumitaw. Ang ilan ay nagsabing may ebidensya ngunit kulang. Ito ang naging ugat ng kontrobersiya. Para sa mga baguhan, ito ay mahalagang aral. Huwag basta maniwala sa claim. Ang bawat pahayag ay dapat may patunay. Ang treasure hunting ay hindi kwento. Ito ay pagsusuri. Ang bawat paghukay ay nagtuturo ng leksyon. Ang tamang methodology ay kasing halaga ng tapang. Ang pag-aaral ng soil layers, markers at site analysis ay mahalaga. Ang treasure hunting ay hindi simpleng paghuhukay. Ito ay pagsasanib ng history, science at disiplina. Maraming nabibigo dahil sumusunod lamang sa emosyon. Ngunit ang matagumpay ay sumusunod sa datos. Dito nahihiwalay ang baguhan sa mga bihasa. Hanggang ngayon, ang Fort Santiago ay nananatiling palaisipan. May documented history at malinaw na military significance. Ang modern technology tulad ng GPR at digital mapping ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Ngunit tandaan, ang yaman ay hindi ibinibigay sa padalos-dalos. Ito ay ibinubunyag sa may kaalaman at pag-iingat. Huwag sundin ang alamat lamang. Gamitin ang utak, science at tamang analysis. Dahil sa huli, ang tunay na yaman ay kaalaman. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.